Ngayong simula na ng amihan season, asahan na raw ang paglamig ng simoy ng hangin sa mga susunod na linggo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Habagat is finally over at isa lang ang ibig sabihin niyan. Amihan season is waving. Pero teka, hindi ba't may banta ng La Nina? Magiging maulan kaya ang ating Noche Buena? Sa announcement ng Pag-asa nitong Lunes, opisyal nang nagtapos ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Yan ang nagpadalas ng mga pag-ulan kasabay ng mga bagyo sa bansa sa nakalipas na buwan. Ngayon, unti-unti nang nagpaparamdam ang amihan dahil sa paunang epekto ng northeasterly surface wind flow. Nasa transition period na tayo kung saan papunta na tayo sa amihan season. Usually kasi ang amihan pwedeng second half na October or first half ng November. Doon natin naasahan yung mas malamig na panahon. Nagiging maulan din sa eastern section ng Luzon and Visayas. Bukod sa malamig, tuyo ang hanging dala ng amihan mula sa Siberia at mga bansang may malalamig na klima na nasa hilagang bahagi ng mundo. Pero paglilinaw din ng Pag-asa, hindi pa rin tayo makakaiwas sa mga ulan at bagyo. Katunayan, yung 6 na bagyo sa bansa nitong Setyembre, na doble sa inasahan lamang na dami ng bagyo, baka raw muling mangyari kasabay ng epekto ng amihan ngayong buwan. Nagiging La Nina-like condition na yung ating nararamdaman or nararanasan dahil mas nagiging warmer na rin po yung karagatan na malapit sa atin. Therefore, favorable siya sa mga tropical cyclone development and convective activity. Una na ring sinabi ng Pag-asa na oras na magsimula ang La Nina, magtatagal ito hanggang unang 3 buwan ng taong 2025. Kaya pinaghahanda rin ang publiko dahil ang paparating na Pasko at Bagong Taon ay ang maaring pagbagsak din ng malalakas na ulan. Papunta na nga tayong amihan season and then meron din tayong 71% na chance ng La Nina forming this September, October, November season. Although amihan season malamig, since magkakaroon ng La Nina, tumataas yung possibility na above normal yung rainfall. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.